Hi, Sir Carl. Kumusta po? Nais ko na rin kumustahin ang lahat ng taga-subaybay ng iyong channel. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ako po uli ito, si Juancho. Muling nagbabalik para sa isa na namang kwento ng kababalaghan mula sa aking Lola Caridad. Lumaki akong nababalutan ng mga kwento ng kababalaghan na isinasalaysay sa akin ng aking lola na si Lola Caridad na tungkol sa mga aswang na hango sa tunay na mga pangyayari na kanyang naranasan o di kaya narinig mula sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga naging kaibigan. Nakalakihan ko na ang mga kwentong iyon at ngayon nga ay isa-isa kong ibabahagi sa inyo. Isa sa hindi ko malilimutang kwento ni Lola Caridad ay tungkol sa isang binata na minsang nagmahal, nabigo at nakatagpo ng isang bagong pag-ibig sa dalagang nagmula sa lahi ng mga manananggal. Ayon pa kay Lola, naging kasamahan niya sa isang religious group sina Pedring at ang ama nito na si Mang Felipe. Mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Kaunting description lang po ha, para sa mga taong hindi pamilyar sa mga aswang at kababalaghan. Ang mga manananggal daw ay mga nilalang na kumakain ng laman ng tao o hayop. Sila ay may abilidad na hatiin ang kanilang katawan sa gitna. Ang bahaging ibaba ay may iwan sa lupa, samantalang ang itaas na bahagi naman ay magkakaroon ng mga pakpak at lumilipad sa gabi para maghanap ng makakaing tao o di kaya hayop kung sakaling wala silang matsyempohang tao na maaaring mabiktima. Naganap ang kwentong ito taong dekada 80 sa isang barangay sa lalawigan ng Batangas. Nasa 16 na taong gulang noon si Pedring at nagsisimulang matutong umibig sa kasalungat na kasarian. Pangingisda ang ikinabubuhay ng pamilya nila. Ang kanyang ina naman ang siyang naglalako ng kanilang mga nagiging huli. Sa mga panahon na mahina ang pahuli ng isda, ay sa bukid nila iginugugol ang kanilang oras. Nagtatanim sila ng mais, kamuting kahoy, at sari-saring gulay na madaling maani. Puno ng pangarap si Pedring at nais niyang umasenso balang araw. Pinagsasabay niya ang paghahanap buhay at pag-aaral para maiangat ang sarili mula sa hirap. Nahuli na nga ito ng ilang taon sa high school, pero ayos lang iyon sa kanya kahit pa mas matanda na siya sa kanyang mga kaklase. Para sa kanya ay wala namang deadline ang pagkamit ng karunungan. Kasama sa pangarap niyang makamit ay ang pag-ibig ng isa nilang kabarangay na si Lina. Nais niya na balang araw ay ito ang makasama niya habang buhay. Sinubukan niyang ligawan ang dalagang si Lina. Itong si Lina ay anak ni Mang Lito, isa sa mga kagawad sa kanilang barangay. Mahigpit si Mang Lito. Ayaw nitong nililigawan ang kanyang anak ng kung sino-sino lang. Mataas ang pangarap nito para sa anak at ayaw na mapupunta sa isang lalaking mahirap, lalo na sa mga magsasaka lang o di kaya mangingisda. Unang subok ni Pedring sa panliligaw kay Lina ay agad siyang hinarang ni Mang Lito. Sinabihan siyang hindi ito boto sa kanya dahil hindi siya nababagay sa kanilang pamilya. Pero hindi nagpadala sa pangmamaliit si Pedring. Naglakas loob pa rin siyang mangharana sa bahay ng dalaga. Pero binuhusan lang siya ng ihi ng ama ni Lina. Nasaktan man dahil sa pagtama ng arinola sa kanyang ulo at napanghian sa ihi na ibinuhos, ay hindi pa rin siya sumuko sa panunuyo sa dalaga. May mga pagkakataon din na pinapayagan siya ng ina ni Lina na umakyat ng ligaw at makausap ang anak nito.
Subalit pinaglalatagan naman siya ng banig ng ama ng dalaga sa mismong sala at sinasabing inaantok na sila at kailangan ng matulog. Kaya napipilitan na lang din siyang umuwi agad. Kahit pa nga kauupo niya pa lang. Ang huling dalaw niya sa bahay ng dalagang si Lina ay noong pakiharapan siya ni Mang Lito ng maayos. Kaya't ang buong akala niya ay tanggap na siya nito. Pero mali siya ng inakala. Dahil pinainom siya nito ng juice na may halo na maraming asin. Sa sobrang pagkabigla ay naibuga niya iyon sa harapan ni Lina. Kaya't nagalit sa kanya ang dalaga. Hindi na nga siya nakapagpaliwanag pa sa dalaga. Nakagagawan iyon ng ama nito dahil agad na siyang pinalayas. Sumama ang loob niya rito at ipinangako sa sarili na susubukang kalimutan ang damdamin para sa dalaga. Hanggang sa sumapit ang panahon ng kapistahan sa kanilang lugar. Nagkakasiyahan ang buong bayan, maraming patimpalak at iba't ibang mga palaro. Marami rin ang mga dayo na nakikipagdiwang sa kanilang masayang okasyon. Marami sa kanilang mga kababayan ang nagluto ng lechon sa harapan ng bahay, kaya napakabango ng kapaligiran. Maaamoy din ang iba't ibang amoy ng mga lutong ulam. Noong panahong iyon ay nagkaroon si Pedring ng pagkakataon na makakilala ng isang dalaga mula sa malayong bayan. Ito ay ang dalagang si Tessa. Nagkabungguan sila sa labas ng simbahan dahil hindi siya nito napansin. Mukhang namamasya lang ang dalaga, tapos si Pedring naman ay galing sa pagsisimba. Matapos humingi ng paumanhin ay agad na rin siyang nagpakilala sa dalaga dahil nabighani siya sa kagandahan nito. Ayon pa nga raw kay Pedring, iyong dalagang si Tessa talaga ang nakabunggo sa kanya. Nakatayo lang kasi siya noon dahil iniisip niya kung ano ang kanyang bibilhin bago umuwi sa kanilang bahay. Tapos bigla na lang siyang nabangga ng dalaga. Naglalakad kasi iyon nang hindi nakatingin sa dinaraanan. Pero para na lang maging maginoo, kaya siya na rin ang humingi ng paumanhin dito. Magiliw naman na nagpakilala sa kanya ang dalagang si Tessa at sinabing bagong lipat lang ito sa kanilang lugar at nanunuluyan sa isang dating abandonadong bahay. Nabili raw iyon ng kanyang ina. Alam ni Pedring ang bahay na tinutukoy ng dalaga dahil naging tampok ng katatakutan ang bahay na iyon sa mga bata. Maging silang magkakalaro dati ay ginagamit iyon na panakot kapag araw ng mga patay. Nagbibiruan pa sila, napapasok doon ang matapang at nagpupustahan pero wala ring gumagawa dahil pare-parehong takot. Kaya hindi siya makapaniwalang iyon pa talaga ang napiling bilhin ng mag-ina. Matagal nang walang nakatira sa may kalakihang bahay na iyon na may 2 palapag. Luma na rin ang itsura at mukhang pinamumugaran ng mga multo at ng mga laman lupa. Kaya't natatakot ang mga taga roon kahit mapadaan man lang sa tapat ng bahay na iyon. Nakatayo ang bahay sa malawak na lote na walang bakuran at nakadistansya sa mga kapitbahay. Napapalibutan din ng mga matataas na damo at mga puno. Sadyang napabayaan na ng husto ng dating may-ari dahil tumira na iyon sa ibang bansa. Sa unang pagkakakilala pa lamang niya sa dalaga ay may kakaiba nang nadama si Pedring. May panghalina at misteryo ang dating ng babae. Habang kausap ang babae ay mas lumalakas ang paghanga niya rito dahil sa taglay na ganda at kabaitan. Napakahinhin din kung kumilos. Matapos magkakwentuhan saglit ay inaya niya kung gusto ba nitong mamasyal sa lugar, gayong bago lang ito doon. Magandang pagkakataon din na mamasyal kasi kahit umaga ay hindi mainit dahil makulimlim ang panahon. Pumayag naman ang dalaga kaya namasyal sila maghapon.
nagkakwentuhan at nanood ng mga programa sa plaza para sa fiesta. Natapos ang araw ni Pedring ng masaya at inspirado dahil sa bagong dalagang itinitibok ng kanyang puso. Pinangako niya sa sarili na susuyuin niya ang dalaga hanggang sa mapaibig niya rin ito. Maraming pagkakataon na nakakasalubong niya si Tessa kapag bumibili siya sa sentro. Doon kasi maraming malalaking tindahan at talipapa. Malawak ang ngiti palagi ng dalaga sa tuwing nakakasalubong niya si Pedring. Saglit silang nagkakamustahan bago muling maghiwalay ng landas. Nadama ni Pedring na posibleng mapasagot niya ang dalaga dahil sa magandang trato nito sa kanya. Nagmumuka na ngang naingkanto si Pedring dahil palagi nalang malapad ang ngiti nito habang nakatitig sa kawalan. Kahit pa nga nasa laot ito at nangingisda, palagi kasing nasa isip niya ang dalagang si Tessa. Isang gabi, nagbabalak si Pedring na haranahin si Tessa. Dala ang gitara ay tinahak niya ang daan patungo sa bahay ng itinatanging dalaga. May kalayuan iyon sa bahay nila, pero handa siyang tawirin ang kahit anong distansya para sa dalaga. Lupa pa ang daan sa lugar nila, maraming tanim na puno at halaman sa palibot, kaya't sariwa ang hangin at nakakalibang sa paglalakad. Habang nasa daan ay nakasalubong niya ang grupo ng mga kalalakihan na may mga dalang sulu at itak. Noong makalapit siya sa mga ito, ay tinanong niya kung ano ang meron at kung bakit sila nag-iikot sa gabi. Ang sagot naman ng lider ng grupo na may namataang manananggal sa barangay nila noong isang gabi. Hindi makapaniwala si Pedring sa sinabi ng kausap. Doon na siya ipinanganak at lumaki, subalit hindi pa siya nakakakita ng aswang o manananggal sa buong buhay niya. Maging ang mga sirena o syokoy sa dagat ay wala pa siyang namataan. Kahit mula nang magkaisip ay pangingisda na ang kanilang hanap buhay, kaya hindi siya masyadong naniniwala sa mga kababalaghan. Inaya siya nito na sumama sa pagroronda, pero sinabi niyang may mahalaga siyang pupuntahan, saka na lang siguro. Tapos sinayaan na siya ng mga nakasalubong at nagpatuloy na sa paglalakad. Nagpahabol pa ng habilin ang mga ito sa kanya na mag-ingat sa manananggal bago nagsialisan. Napailing na lang si Pedring, saka lumakad papalayo. Malayo-layo rin ang nilakad niya at hindi ininda ang pagod. Bit-bit ang gitara na nakasabit sa balikat at lampara. Pumipito-pito pa siya habang iniisip si Tessa. Medyo layo-layo pa ang kabahayan sa parting iyon at walang ilaw ang kalye. Pero ayos lang sa kanya dahil may dala naman siyang lampara. Bilog din ang buwan at maraming bituin sa kalangitan, kaya't sapat ang liwanag sa kalyeng kanyang tinatahak. Noong malapit na siya sa bahay nila Tessa, nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa itaas. Tila tunog iyon ng alimpuyo o malakas na hangin. Tumingala si Pedring at inilinga ang paningin sa pinagmumula ng tunog na iyon. Nanliliit pa ang kanyang mga mata at pilit inaaninag ang nakitang lumilipad na may malalaking pakpak. Pero napanganga siya sa nakita at hindi makapaniwala. Hindi iyon basta malaking ibon lang, dahil naaaninag niya ang imahe ng putol na katawan ng tao na may pakpak na lumilipad. Naghuhumiyaw ang salitang manananggal sa utak niya, pero hindi siya makasigaw. Takot siyang gumawa ng ingay na baka mapansin siya noong manananggal. Napaatras si Pedring at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Paupo siyang napasandal sa puno, saka sinilip ang nakitang manananggal. Nakita niyang lumipad iyon papalayo, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag.
Pinagtawanan niya pa naman ang grupo na nag-iikot para hanapin ang manananggal. Pero totoo pala iyon. Dali-dali siyang bumalik papauwi ng bahay. Ipagpapabukas niya na lang ang panunuyo kay Tessa at gagawin niya iyon ng araw. Hindi na baling matukso siyang nanliligaw ng tanghali kaysa siya naman ang gawing hapunan ng manananggal. Lakad takbo si Pedring papauwi hanggang sa muli niyang makasalubong ang mga nag-iikot na kalalakihan. Sinabi niya sa mga ito ang nakita niyang manananggal. Itinuro niya ang gawi kung saan niya iyon namataan. Nagpasalamat ang mga ito sa kanya at inaya siyang sumama. Pero sinabi niyang hindi na muna sa gabing iyon dahil nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod sa takot. Ipinasya niyang dumiretso na ng uwi at magpahinga. Pagkarating sa bahay ay tinanong siya ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyayari. Bakit hingal na hingal siya nang dumating at namumutla? Ipinaliwanag niya naman ang kanyang nakita. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi rin makapaniwala. Dahil mula raw noong mag-asawa ang mga ito ay walang napabalitang nagpakitang aswang o kahit iyong manananggal. May mga pangyayari na rin naman na sinasabing may nagparamdam na aswang pero walang aktwal na pag-atake o lantarang paglipad sa himpapawid sa kanilang barangay. Kinabukasan, napagpasyahan niyang bisitahin si Tessa sa bahay nito pagkatapos makapangisda. Noong makauwi nga galing sa pangingisda, ay kumain na muna siya at naligo para naman mabango at presentable ang kanyang itsura na haharap sa dalagang nililigawan. Nagdala na rin siya ng ilang piraso na katamtamang laki ng mga isda para ipangpasalubong sa dalaga nang makapag-ulam din ang mag-ina ng sariwang isda. Habang nasa daan ay nakasalubong niya si Lina, ang babaeng una niyang niligawan. Pero ito ang naging sanhi ng kanyang unang kabiguan. Pinigilan siya nito sa paglalakad. Nais daw siya nitong makausap. Kahit wala na siyang interes sa dalaga dahil nakamove on na nga siya sa kabiguan mula rito, ay pinagbigyan niya na rin na makausap siya. Humingi ng paumanin si Lina sa nangyari noong huling pagbisita niya rito. Nalaman daw nito ang ginawa ng ama na paglalagay ng maraming asin sa kanyang inumin. Nang marinig niya ito mula mismo sa ama na ipinagmamayabang ang ginawa sa mga naging kainuman, sinagot naman iyon ni Pedring. Nakalimutan na ang nangyari at ayos na siya. Tinanggap niya na rin naman na hindi siya matatanggap ng ama nito, kaya hindi sila maaring magkatuluyan o magkaroon ng relasyon. Tumutol naman si Lina at nagsabing maaari na siyang muling manligaw at pag-iisipan nito ang kanyang magiging tugon kay Pedring. Umiling na lang si Pedring at nagsabing may natitipuhan na siyang ibang babae at pursigido siyang mapasagot iyon. Humingi na rin siya ng paumanhin sa dalaga at iniwan na ito. Bagsak naman ang balikat ng dalaga na iniwan niya sa kanilang kinakatayuan habang naluluha. Pero wala siyang magagawa para rito. Nasabi niya sa sarili na ginawa niya na rin naman lahat at nagpakababa. Pero sobra na rin ang pang-aalipusta sa kanya ng ama ng dalaga. Maging ang dalaga ay napagsalitaan din siya ng masama. Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon dati na makapagpaliwanag. Ipinagpatuloy na ni Pedring ang paglalakad patungo sa bahay nila Tessa. Mahabang lakaran sa papatirik na araw ang inabot niya bago nakarating doon. Kaya't medyo mainit na. Ang ina nito ang sumalubong kay Pedring. Inabot niya rito ang pasalubong ng mga isda para pang-ulam sa tanghalian. Ayon pa sa ginang, wala raw si Tessa sa bahay nila dahil may pinuntahan kaya hindi siya napatuloy ng ginang. Sasabihin na lang daw nito sa anak na dumalaw siya.
Nalungkot man ay wala na ring nagawa si Pedring. Nagpaalam na lang siya sa ginang at naglakad na papauwi ng bahay. Habang nasa daan ay nakasalubong niya ang purok leader na namuno sa grupo ng mga kalalakihan na nakasalubong niya noong nakaraang gabi na tumutugi sa manananggal. Naikwento nito sa kanya na nakaengkwentro nila ang manananggal na sinabi ni Pedring. Nasibat daw iyon ng isa sa mga kasama nila pero hindi napuruhan at nakatakas. Sinubukan nilang habulin kung saan patungo ang aswang, subalit hindi nila ito naabutan. Hinanap daw nila kung saan posibleng nakatago ang kalahati ng katawan noon pero hindi rin nila iyon nakita. Inaya naman siyang muli ng purok leader na si Gardo kung maaari na ba siyang sumama sa pagroronda sa kinagabihan. Sinabi niya naman na oo, sige, sasama na siya. Nag-aalala kasi siya kay Tessa na baka maging biktima ito noong nakita niyang manananggal dahil nakita niya iyon malapit sa bahay ng dalaga. Sinabi ni Gardo ang oras at lokasyon ng tagpuan. Binilinan din siya na magdala ng sandatang panlaban sa manananggal at kahit anong magsisilbing ilaw niya, pwedeng flashlight o di kaya sulo dahil takot naman ang manananggal sa apoy. Bumalik na si Pedring sa bahay at sinimulan ang paghahanda para sa pag-iikot sa gabi. Tinanong naman siya ng kanyang ama kung bakit siya nagpapatulis ng mga kawayan at naghasa ng itak. Sinabi niya naman na sasama siya sa pagroronda sa kinagabihan dahil nakaengkwentro ng grupo ng purok leader ang manananggal pero hindi lang napuruhan, kaya maaari pa rin iyong makapambiktima. Sinabi naman ng kanyang ama na sasama na rin ito, tutal wala naman siyang gagawin sa gabi. Matapos makapaghanda ng mga dadalhin ay agad nang natulog si Pedring upang hindi siya madaling antukin sa pagroronda sa kinagabihan. Noong sumapit ang gabi ay maaga silang mag-ama na umalis ng bahay patungo sa tagpuan. Naglakad sila patungo roon at inabot din sila ng kalahating oras sa paglalakad. Sanay naman silang mag-ama sa trabaho at batak ang katawan, kaya hindi mahirap sa kanila ang lakaran at gawaing mabibigat. Dala ng ama niya ang itak at sulo, habang bitbit niya naman ang 3 kawayang sibat na ginawa niya maghapon. Nang makarating sila sa tagpuang lugar ay marami ng tao roon. Nag-uumpukan ang magkakakilala habang pinag-uusapan ang pagkatugis nila sa manananggal noong nagdaang gabi. Duda ang ilan na makikita nila ang manananggal dahil sugatan iyon, pero mag-iikot pa rin daw sila para makasiguro na ligtas ang lugar. Mas marami ang sumama sa pagroronda ng gabing iyon dahil marami ang nahikayat at gusto ring makakita ng manananggal sa personal. Gayong marami ang nagpapatunay na meron talaga at nakasagupa pa nila. Naghati-hati na sila sa 3 pangkat at nagsimula sa pag-iikot. Sa grupo ng leader na si Gardo, napasama sina Pedring at ang amang si Mang Felipe. Ilang oras na silang nag-iikot nang may maamoy sila na nakakasulasok na amoy na tila nabubulok na karne o patay na hayop. Hindi nila malaman kung saan nagmumula dahil parang buong paligid ay nangangamoy. Nang matalisod bigla si Pedring, muntik na siyang mapasubsob. Mabuti at nahawakan siya ng kanyang ama sa damit mula sa likuran. Nilingon naman ni Pedring ang bagay na nakatalisod sa kanya at nagulat siya dahil mukhang sungay iyon ng isang malaking hayop. Ang sungay na iyon ay nakalabas sa tumpok ng matataas na damo. Hinawi nilang mag-ama ang makapal na damo at ikinagulat nila ang kanilang nakita. Isang patay na kalabaw ang naroon. Wakwak ang tiyan at kita ang mga buto nito sa loob. Wala ng bituka at laman loob na tila ba
iyon ang unang kinuha. Nagkagulo ang mga kasama nila. Mabaho na ang hayop at mukhang ilang araw na iyong patay. Napagkasunduan nilang maghanap pa ng posibleng katulad ng kalabaw at baka mayroon ding tao na nabiktima ang manananggal. Nakailang oras din sila ng pag-iikot pero wala silang nakita pang iba. Hindi rin nila nakita ang manananggal. Ipinagpatuloy pa nila ang pagruronda at paghahanap sa nasabing manananggal. Hindi raw sila sigurado kung hayop lamang ba ang binibiktima nito o baka pati tao. Ayaw nilang matulog ng may kaba at pag-aalinlangan sa kaligtasan ng kanilang mag-anak. Pero noong bandang madaling araw na ay nagpasya na ang purok leader na magsiuwian na dahil mag-uumaga na rin naman. Noong mga sumunod na gabi ay muling sumama sa pag-iikot ang mag-ama pero hindi nila natsyempohan pa ang manananggal. Sa tingin ng karamihan sa kanila ay nagpapagaling pa ang manananggal at tulad ng sa mga pelikula, posibleng nagtatago iyon sa anyo ng ordinaryong tao para walang makahalata na isa siyang alagad ng dilim. Ilang araw ring nagpabalik-balik si Pedring sa bahay ni Tessa pero palaging wala ang dalaga. Naisip niyang hindi siguro niya talaga matsyempohan ang dalaga kung dadalawin niya ito sa araw dahil abala rin ito sa personal na buhay. Kaya't napagdesisyonan niyang daanan na lang ito habang nagroronda sa gabi ang mga kalalakihan. Sasaglitin niya ang bahay ng dalaga para makausap man lang kahit sandali. Gusto niya ring tiyakin na nasa maayos itong kalagayan at ligtas sa manananggal. Sa ika-6 na gabi ng pag-iikot ay nagpaalam si Pedring sa ama na samahan siyang pasyalan si Tessa sa bahay nito para tiyaking ligtas ang mag-ina. Dalawa lang iyon sa bahay at pareho pang babae kaya't nag-aalala siya. Pumayag naman ang kanyang ama. Tinahak na nila ang daan papunta sa bahay ni Tessa. Pagkarating doon ay nagtao po si Pedring at nagpakilala. Itinanong niya kung nasaan ang dalaga. Sumilip naman ang ina ni Tessa at nautal na sumagot na wala pa raw ang anak nito. Naglako raw ng kakanin sa bayan at hindi pa nakakauwi. Lalong nag-alala si Pedring dahil gabi na at hindi pa nakakauwi ang dalaga. Baka matsyempuhan pa ito ng manananggal sa daan. Nagpaalam agad ang mag-ama na aalis na. Naglakad na sila pababalik sa grupo para ipagpatuloy ang pagruronda. Nang mapansin ni Pedring ang tila dulo ng pulang damit na nakasabit sa damuhan sa gilid ng daan. Nilapitan iyon ni Pedring na ipinagtaka ng kanyang ama kaya tinanong ito kung saan pupunta. Hindi sinagot ni Pedring ang ama at patuloy na nilapitan ang damit sa umpok ng nagtataasang damong ligaw. Hindi alam ni Pedring kung namamalikmata ba siya o kung ano. Pero nanlaki ang mga mata niya pagkakita kung ano ang naroon. Mahabang paldang pula ang nakatago roon at nakasuot sa kalahating katawan ng manananggal. Nakita rin iyon ng kanyang ama na sumilip din pala. Sabay silang napasigaw sa sobrang takot. Bago pa sila nakakilos ay narinig na nila ang pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Kitang-kita nilang mag-ama ang manananggal na nakakatakot ang itsura. Nakatingin iyon sa kanila at tila nagbabadyang susugurin sila pareho. Pero noong magkatinginan sila ng aswang, ay parang naging pamilyar kay Pedring ang mga mata noon. Maging ang manananggal ay saglit ding natigilan at parang nakilala rin noon si Pedring. Walang sabi-sabing nagtatakbo na silang mag-ama papalayo sa lugar na iyon at hindi na nakapag-isip pa ng tamang gawin. Mahaba-habang takbo rin bago sila napatigil at nag-ahabol ng hininga sa sobrang pagod. Hindi naman sila hinabol noong manananggal.
Nasambit ni Pedring sa sarili na iyon na ang pinakanakakatakot na nakita niya sa buong buhay niya. Nakita niya ang muka noon na kulubot at sabog-sabog ang buhok. Litaw rin ang mga matatalas ng ngipin. Ang mga kuko naman ay mahahaba at ang kutis ay parang maugat na matandang puno. Sakto na dumating ang mga kasamahan nila na nag-iikot. Ikinuwento nila sa mga ito ang nakitang kalahating katawan ng tao at ng manananggal, kaya't sabay-sabay silang nagtungo kung nasaan iyon. Pagkarating nila ay wala na ang kalahati ng katawan, pero napansin nila ang ilang patak ng dugo sa mga damo. Nagimbal ang ilan sa nasaksihan. Inisip ng ilan na dugo iyon ng tao o baka dugo noong manananggal. Nag-ikot sila sa paligid at nagbabakasakali na may makita silang ebidensya na makakapagturo kung sino ang manananggal, pero wala na silang nakita. Laking panghihinayang ang naramdaman ni Pedring. Kung sana ay hindi sila agad natakot sa kumpul ng bituka sa ibabaw ng kalahating katawan at hindi tumakbo papalayo, baka nagawa pa nila iyong masunog para wala nang balikan pang katawan ang manananggal. Balik ulit sila sa simula sa pagtutugis noong aswang. Nagsiuwian silang lulugo-lugo at pagod na pagod. Susubukan ulit nilang maghanap sa kinabukasan ng gabi. Naisip ni Pedring na dalawin ulit sa umaga si Tessa. Magbabaka sakaling makausap na ito. Kinaumagahan ay tinungo nga ni Pedring ang bahay ng dalaga. Naroon iyon sa labas ng bahay at nagwawalis. Maluwang ang ngiti na ibinigay niya rito habang papalapit. Gumanti rin ng ngiti si Tessa sa kanya, kaya kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagkamustahan sila at nagkwentuhan buong umaga. Habang nag-uusap ay napansin ni Pedring na parang hirap si Tessa na ikilos ang kaliwang braso nito. Ang sabi ni Tessa ay nahulog daw ito sa hagdan at napuruhan ang balikat kaya hirap ikilos. Nang matagal na silang nag-uusap ay nagtapat si Pedring sa dalaga na gusto niya itong ligawan. Matagal bago nakasagot ang babae. Ayos lang naman daw sa kanya ang panliligaw ni Pedring, pero sana kilalanin muna siyang maigi bago ang lahat. Marami pa raw hindi alam si Pedring tungkol sa kanyang pagkatao. Sumang-ayon naman si Pedring at nangakong hindi magmamadali sa panunuyo niya rito. Pagsapit ng gabi ay sumama ulit silang mag-ama sa pagtugis sa manananggal. Naghiwa-hiwalay muli sa 3 grupo para mas mapadali ang paghahanap. Bandang 11:00 ng gabi nang makarinig ng hiyawan ang grupo ni Pedring. Tinungo nila ang pinagmumulan ng hiyawan at naabutan nilang sinisibat ng mga kasama nila ang manananggal. May sibat na nakatarak sa likuran nito habang lumilipad papalayo. Sumubok makahabol ang ilan sa mga kalalakihan, pero naglaho ang manananggal sa paningin nila. Napansin ni Pedring na patungo iyon sa gawi ng bahay ni Tessa, pero hindi lang siya kumibo. May bahagi sa kanya na nagsasabing tumahimik na lang. Nagkaroon na kasi ng kutob si Pedring, pero pilit niya lang daw iwinawaksi ang saglit na pagdududa na pumasok sa isip. Muli niyang inaya ang ama para pumunta kina Tessa at kumustahin ito. Hindi naman nagdalawang isip pa ang ama na samahan siya. Pagkarating kina Tessa ay ang ina nito ang humarap at sinabing natutulog na ang anak, kaya ipagpabukas na lang ang pagbisita rito. Walang nagawa si Pedring kundi ang umuwi na lang. Litong-lito siya at iniisip na imposibleng ang babaeng itinatangi ang manananggal na tinugis nila. Napapailing-iling na lang siya habang nagpapalit ng damit. Malalaman niya ang sagot sa kinabukasan.
Bibisitahin niya ulit ito para mag-imbestiga. Kinabukasan nga ay hindi siya sumamang pumalaot sa kanyang ama para manghuli ng isda. Pagputok pa lang ng bukang liwayway ay tinahak niya na agad ang daan patungo kina Tessa. Pagkatapat sa bahay nito ay agad siyang nagtaupo pero walang sumasagot mula sa loob. Ipinagtaka niya iyon dahil napakaaga naman para may puntahan ang mag-ina. Ilang ulit siyang tumawag mula sa labas ng bahay pero walang sumasagot sa kanya. Matapos magsawa sa kakatawag at kakakato ay umuwi siyang bigo nang hindi man lang nakita o nakausap si Tessa. Ilang araw siyang nagpupunta sa bahay na iyon pero palagi nang walang tao. Ipinagtaka niya ang nangyayari kaya't nagtanong na siya sa mga kapitbahay na madadaanan papunta sa bahay ng dalaga kung nakita ba nilang dumaan ang mag-ina. Pero ang sabi ng mga taga roon ay hindi naman nila napansin. Nag-aalala na siya ng husto kung ano nang nangyari sa mag-ina, kaya't humingi na siya ng tulong sa barangay para silipin ang loob ng bahay ng mag-ina. Sinamahan naman sila ng ilang mga tanod para silipin ang loob ng bahay ng mag-ina. Pero nakakailang tawag na ang mga tanod sa labas ng bahay ay wala pa ring sumasagot. Kaya pinuwersa na lang buksan ang pinto at nagsiyasat sa loob ng malaking bahay pero walang tao roon. Nakita nila sa kama ang sapin na puti na maraming bahid ng dugo. Naroon pa rin ang ibang gamit ng mag-ina. May laman pa ang mga aparador nito. Mukhang inabandona na lang bigla ang bahay pero iniwan ang karamihan ng mga kagamitan. Inisip ng mga tanod na pinasok ng masasamang loob ang mag-ina at may nangyaring masama sa mga ito, kaya't isinama nila ang mag-ina sa listahan ng mga nawawala. Kumabog ang dibdib ni Pedring dahil ayaw niyang maniwala sa nabubuong pagdududa sa isip niya. Pero iyon lang ang sagot na nakikita niya sa kanyang isipan. Ang babaeng natitipuhan ay posibleng iyon ang manananggal na kanilang tinugis. Sugatan itong nakatakas at hindi niya na nakausap si Tessa mula ng gabing iyon. Iyong braso nitong hindi maigalaw ay posibleng nagmula sa sugat na tinamo noong unang mamataan ito ng mga nagruronda. Umuwing malungkot sa bahay nila si Pedring. Sa ikalawang pagkakataon ay bigo na naman siya sa pag-ibig. Ipinangako niya sa sarili na hindi na muna niya iisipin ang tungkol sa pag-ibig at uunahin na lang muna ang pag-aaral upang makapagtapos. Para sa muling susubok siyang umibig ay meron na siyang maipagmamalaki sa babae at sa pamilya nito. Ang dalagang si Lina naman ay ipinagkasundo ng ama nito sa isang matandang mayaman na negosyante. Hindi naman nanghihinayang si Pedring na hindi natupad ang pangarap niyang makasama habang buhay si Lina. Dahil alam niyang darating ang araw na mahanap niya rin ang babaeng laan ng tadhana para sa kanya. Hindi na muling nagpakita pa si Tessa sa lugar nila at wala na siyang balita kung bumalik pa ba ang mag-ina sa bahay na iyon. Inaamin niyang minahal niya na si Tessa sa kabila ng naiisip niyang ito ang manananggal. Kung binigyan siya noon ng pagkakataon na papiliin, tatanggapin niya pa rin naman ito ng buong buo kahit pa ito ay isang manananggal. Wala pa rin naman kasing makakapagpatunay na pumatay na ito ng tao. Maaari ring hindi nito ginusto ang kanyang nagiging katauhan sa gabi. Lumipat sina Pedring at ang pamilya niya sa Quezon City nang makatapos siya ng pag-aaral at doon nagtrabaho bilang management trainee sa Evergotesco Mall sa Commonwealth, Quezon City. Doon din naging magkaibigan ang kanyang ama at si Lola Caridad ko. Nang magkakilala ang mga ito sa isang kapilyang kanilang pinupuntahan. Sa ngayon ay meron ng malaking pamilya si Pedring at meron na ring mga apo.
Hanggang dito na lang po ang kwentong ibinahagi sa akin ni Lola Caridad na tungkol sa kanyang kakilalang sina Mang Pedring at Mang Felipe. Sana ay naibigan nyo ang maganda, nakakatakot at masalimuot na kwentong pag-ibig ni Pedring at ng manananggal na kanyang inibig na si Tessa. Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Rosie, 38 taong gulang. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan sa probinsya ng Batangas. Tungkol sa isang aswang na nagtanim ng galit dahil sa nangyaring pagbastid ko sa kanya noong high school pa kami. Naganap ito noong minsang magbakasyon ako sa aming maliit na lupain na malapit sa isang beach. Hindi lang ako ang buhay na saksi sa pangyayaring ito, pero gaya ng mga pangkaraniwang kaisipan ng mga tao, hindi ko na ipinagkalat pa ang tungkol sa kwentong ito. Dahil wala namang naniniwala kapag sinasabing aswang ang involved. Pero harap-harapan din naming nasaksihan kasama ang 4 na tanod, barangay kapitan at ilan pang mga kapitbahay na nagrereklamo kung papaano nagpalit ng anyo ang isang lalaking aswang na naging aso at naging ibon din sa harapan namin mismo bago lumipad para tumakas. Simulan ko na po ang kwento. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company sa Maynila at naisipan ko na magbakasyon na muna ng 1 linggo sa amin sa Batangas. Doon lamang ako nagkakaroon ng peace of mind mula sa busy at stressful kong trabaho. Kaya naman, sinusulit ko ang pagpapahinga sa aking bakasyon. Isinama ko doon ang dati naming driver na si Mang Bernie, gayon din ang anak niyang dalagita na si Shaina. Para naman hindi ako malungkot at magkaroon ng kakwentuhan. Sila rin naman kasi ang nagsisilbing caretaker namin sa bahay na iyon. Isang gabi, nakatulog kami kaagad ni Shaina matapos mag-movie marathon. Pasado 3:00 pa lang kasi ng hapon ay nagsimula na kaming manood ng mga pelikula na naipon ko sa aking external hard drive. Kaya masasabing marami talaga akong papanuurin. May 3 silid tulugan ang aming bahay bakasyonan doon at magkakahiwalay kaming 3 na natulog sa magkakaibang kwarto. Hanggang sa dumako ang kalaliman ng gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay may naulinigan akong bumasag sa salamin ng aking kotse sa labas ng bahay. Malakas ang tunog na iyon, kaya agad akong napabangon sa higaan. Lumabas ako ng silid at kinatok ang silid ni Mang Bernie. Subalit patuloy lamang siya sa paghili, kaya hindi na ako nagpilit pa na gisingin siya. At ako na lang ang mag-isang lumabas ng bahay. Binuksan ko ang pintuan at sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin. Inilibot ko ang aking paningin at napansin ko sa dakong kinaroroonan ng aking kotse na basag na ang harapan ng salamin nito. Nagtataka naman ako kung sino ang maaaring may kagagawa noon dahil secure naman ang bahay na iyon. Mataas ang pader na nakapalibot sa bahay, nakatrangka rin ang gate, kaya walang makakapasok basta-basta sa loob. Tumingin ako sa bawat sulok ng compound, maging ang itaas ng mga punong kahoy ay tinignan ko rin, subalit wala namang tao doon. Tinignan ko ang loob ng sasakyan, wala namang kahit anong bagay ang nawawala. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero may kakaibang kaba akong nararamdaman
na hindi ko maipaliwanag ang pinagmumulan. Kaya dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay. Subalit hindi ako mapalagay dahil may nasumpungan akong anino na umaaligid sa paligid ng bahay na tila bulto iyon ng isang tao. Napakunot noo ako at medyo kinabahan. Kaya binuksan ko ang bintana sa may sala. Dumungaw ako sa labas. Pero wala akong makitang sinuman sa paligid. Hindi ko maintindihan kung guni-guni lang ba ang lahat. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil wala akong nakitang sinuman. Paano na lang kasi kung magnanakaw o serial killer pala ang naturang tao na nakapasok sa compound namin. Medyo malayo rin ang bahay na iyon sa ilang kapitbahay. Kaya naman talagang nagdodoble ingat na rin ako dahil wala akong ibang mahihingian ng tulong sa labas kung sakasakali. Nakahinga ako ng maluwag noong masigurong wala namang tao sa labas. Kaya bumalik na ako sa aking silid-tulugan. Humiga na ako sa kama at pinilit ko na makatulog. Subalit ilang minuto pa lang ang lumilipas ay may narinig akong pumapagaspas sa bubungan ng bahay. Pagkatapos ay biglang may tunog ng pusa na umakyat at kumalabog sa bubungan. Nabahala ako at talagang nawala na ng tuluyan ang antok ko. Lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig nang may narinig akong mahinang kumakalmot sa pintuan sa harap. Nagtungo ako doon at nakiramdam. Bago ko binuksan ang pintuan, doon na bumulaga sa harapan ko ang kakaibang uri ng pusa. Napakaganda ng kulay ng mga mata nito. Makintab ang balahibo at napakaamo ng mukha. Mukha siyang imported na pusa. Kaya naman, mabilis akong nahumaling dito. Bigla siyang pumasok sa loob ng bahay nang hindi man lang natakot sa aking presensya. Nakaramdam ako ng awa sa pusa dahil baka naligaw ito at naghahanap ng matutuluyan. Kaya hinayaan ko na lang din na pumasok sa loob. Dire-diretso nga iyon sa aking silid-tulugan. Laking gulat ko noong agad siyang umakyat at humiga sa aking kama. Pilit ko pang kinakausap ang pusa habang nakatingin lamang siya sa akin at hindi man lang umuungol. Natutuwa ako habang hinihimas-himas ang kanyang makintab na balahibo hanggang sa tuluyan akong makatulog. Akala ko noon ay mahimbing na ang aking pagkakatulog, subalit bigla akong napadilat at bumulaga sa aking paningin ang isang lalaking nanlilisik ang dilat na mga mata. Nakatitig siya sa akin habang nakangisi. Halos mapalundag ako sa sobrang gulat. Subalit dinambahan niya ako agad. Sumigaw ako pero agad niya ring tinakpan ang aking bibig. Mangiyak-ngiyak ako na nanlalaban pero napakalakas ng puwersa niya. Dinilaan niya ang aking mukha mula sa baba, bibig hanggang sa noo na tila natatakam siya sa akin. Nangingilabot ako sa taong nasa aking harapan. Sinipa ko siya sa tiyan, napabalikwas naman siya sa higaan at nabitawan niya ako. Kaya tuluyan na akong nagsisigaw at humihingi ng tulong. Hindi ko mapigilang mapagmasdan ang kakaibang anyo ng lalaking iyon. Kulay itim ang kanyang buong balat na may manipis na mga balahibo. Matutulis ang mga pangil at mahahaba ang bias. Umuungol siya sa nakakapangilabot na tunog. Hindi iyon boses ng tao, kundi malalim na tinig ng isang galit na pusa. Kahalintulad ng tunog ng mga pusang nag-aaway kapag gabi. Nakarating ako sa may doorknob, subalit mabilis akong tinalunan noong nilalang at napigilan niya akong makalabas ng pinto. Inipit niya ang leeg ko
sa pamamagitan ng kanyang mga braso at kinagat din ako sa kamay. Napatili ako sa sobrang sakit. Nararamdaman ko na gusto niya na akong patayin at wala akong kalaban-laban sa taglay niyang liksi at lakas sa pakikipagbuno sa akin. Hindi pa nga nagtagal ay iniuntog niya ang kanyang ulo sa ulo ko. Kamuntika na akong mawala ng malay dahil nagdilim ang paningin ko at nahilo. Mabuti na lang at biglang bumukas ang pintuan. Napansin ko na may hawak na rifle si Mang Bernie. Sumigaw siya ng malakas at sinabing dumapa raw ako. Kaya ibinuhos ko na ang aking lakas na itinulak iyon. Niluwagan din naman noong nilalang ang kanyang pagkakahawak sa akin dahil mukhang nagulat siya noong makita si Mang Bernie na may hawak na baril. Pagkadapa ko lang ay makailang beses pinaputokan ni Mang Bernie ang nilalang. Kaya napaatras hanggang sa kabilang bahagi ng dingding. Agad naman akong gumapang patungo sa direksyon nila Mang Bernie at Shaina. Pinagmasdan naming mabuti ang anyo ng matangkad na lalaki na may mahahabang bias. Tinututukan pa rin siya ng baril ni Mang Bernie at inaasinta. Subalit biglang nagpalit ng anyo ang naturang lalaki. Sa isang kisap mata ay naging ibon siya at binangga ang bintanang jealousy at mabilis na lumipad papalayo. Nagimbal kami sa nangyari. Hindi ako makagalaw dahil sa takot at pagkabigla sa mga nangyari. Pero mabilis lumabas si Mang Bernie upang sundan pa ng putok ang lumilipad na ibon. Pinaputokan niya pa iyon ng 3 beses at maswerte naman raw na tinamaan pa sa kanang pakpak. Medyo bumagal na rin ang paglipad noon pero nakalayo pa rin hanggang sa tuluyang maglaho sa aming paningin. 4:00 ng madaling araw na kami muling nakabalik sa aming mga silid upang ipagpatuloy ang pagpapahinga. Kinabukasan, naisipan ni Mang Bernie na isama na muna ako sa bayan sa kanilang bahay, kasama na rin si Shaina. Dahil delikado raw ang sitwasyon namin doon sa beach. Maaaring maraming sugat na natamo ang aswang at posible rin na hindi na nito makayanan para makabalik pa at patayin ako. Subalit kailangan pa rin namin na mag-ingat. Mahirap na raw. Ayon pa raw sa kanyang pagkakarinig, kaya maghilom agad ng aswang sa mga sugat kapag nagawa nilang malawayan ang mga iyon. Doon na lang muna raw ako sa bahay nila. Pero bago nagtungo doon, ay dumiretso muna kami upang ipaayos ang salamin ng aking kotse. Iginayak ko na rin lahat ng aking mga kagamitan dahil matatapos na rin naman noon ang aking bakasyon at kailangan ko nang makabalik ng Maynila. Ayon pa kay Mang Bernie na lubhang mapanganib ang aswang na iyon. Mabilis kasi silang makapanlinlang, lalo kapag nag-aanyong imported na pusa. Kahit sino ay maaaring maakit na papasukin sila sa loob ng bahay. At kapag tulog na ang mga tao sa loob, ay saka sila magiging anyong totoong aswang at aatakihin na ang mga taong nasa loob. Mananatili sila ng matagal sa bahay na iyon hanggang sa maubos nilang makonsumo ang lahat ng karne ng mga taong nakatira doon. Kapag ubos na ang karne, ay saka naman maghahanap ng ibang tahanan na mabibiktima. Mabuti na lang daw at nakaligtas kami at walang nangyaring masama sa amin. Pagkarating namin sa bayan, ay pumunta muna kami sa bahay nila Mang Bernie. Habang bumabiyahe sa daan ay nakita ko may isang lalaking iika-ika na naglalakad sa tabi. Hindi ko alam kung bakit may nararamdaman akong kababalaghan sa lalaking iyon. Kaya nilingon ko pa iyon noong makalampas ang kotse.
upang makita ang mukha noon. Laking gulat ko nang makitang si Ferdy iyon. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang aking kababata na naging kaibigan at kaklase ko rin hanggang sa high school. Kakaiba ang itsura niya at namumutla siya na parang bangkay na naglalakad habang paika-ika. Tinanong naman ako ni Mang Bernie kung kilala ko raw ba iyon. Sabi ko naman na oo, si Ferdy iyon dati kong kaibigan at kaklase. Nagkatinginan kaming tatlo at nagkaroon ng kakaibang paghihinala. Naisip kasi namin na baka si Ferdy ang naturang aswang na nakaengkwentro namin sa loob ng compound. Alam niya naman kasi na doon ako tumutuloy sa resort kapag panahon ng bakasyon ko. Hindi na mapalagay ang kalooban ko simula ng umagang iyon hanggang sa makapananghalian kami. Dahil sa takot na posibleng pagkatapos gumaling ng mga sugat ni Ferdy ay muli niya akong balikan at siguraduhing mapapatay na talaga. Kaya lalo kong naisip na kailangan ko nang magbalik agad ng Maynila sa lalong madaling panahon. Nagtungo kami sa isang car shop at ipinaayos ang salamin ng sasakyan. Habang naghihintay ay nakaupo lang kami ni Shaina sa may sofa. Nang masumpungan ko si Ferdy na kinakausap ang isa sa tauhan noong shop, sumulyap siya sa akin at talagang nanindig ang aking mga balahibo sa nakakakilabot niyang titig na animoy. Napakalaki ng galit nito. Hindi siya nagtagal at umalis rin. Pagkatapos maayos ng sasakyan ay nagbayad na ako agad sa counter. Pagkabalik namin sa bahay nila Mang Bernie ay binalaan ako ng pamilya niya na huwag muna maglalabas ng bahay at manatili muna sa loob ng kwarto na inihanda nila para sa akin. Mapanganib na tao daw si Ferdy kung siya man ang aswang na umatake sa akin dahil maaaring bumalik siya upang tapusin ako. Hindi ko lang lubos maunawaan kung bakit gano'n na lang ang pagnanais niyang mapatay ako. Wala naman kasi akong maalala na masamang nangyari sa pagitan naming dalawa, kaya walang dahilan para magtanim siya ng galit sa akin at pagbalakan akong patayin. Paliwanag naman sa akin ni Mang Bernie na maaaring nakita ako ni Ferdy na dumating at naisip na isa akong madaling target dahil ako ay isang babae at mag-isa lang na bumabakasyon, kaya agad niya akong pinuntirya. Kinagabihan, hindi ako makatulog sa tunog ng mga kuliglig sa likod bahay. Malapit din sa may tabing dagat ang bahay nila Mang Bernie, kaya naririnig ko rin ang malakas na alon sa tabing dagat. Subalit, sa gitna ng mga munting ingay, ay dumalaw ang malakas na kaba sa aking dibdib. Parang bombang malapit ng sumabog na mabilis ang pagtibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay nasa paligid lamang si Ferdy. Naghihintay siya na makabawi at makagawa ng paraan upang makapasok sa bahay nila Mang Bernie. Hindi ko na talaga makontrol ang pagsikip ng aking paghinga hanggang sa makarinig ako ng isang malakas na kalabog at tila ba sinisipa ang harapang pinto ng bahay. Lumabas ako ng silid-tulugan at naabutan ko sina Mang Bernie, Aling Inday, gayon din si Shaina na may hawak na buntot pagi, rifle at asin. At nakaabang sila sa napipintong pagpasok ng kung sino mang nasa labas na gustong makapasok sa loob. Sinenyasan ako ni Mang Bernie na manatili lang sa aking kinakatayuan, kaya hindi na ako nakagalaw. Pero malikot ang aking mga mata na nagmamasid sa buong paligid. Biglang nawala ang ingay sa harapan at may tunog na pumapagaspas sa may bintana
hanggang sa nagtungo sa bubungan. At doon na kami nagimbal dahil nasira ang pawid na bintana. Lumusot sa loob ang bulto ng malaking lalaki na may kulay itim na balat at mahabang bias. Napakasangsang rin ng amoy niya. Eksaktong bumagsak siya sa aking harapan. Nagpagulong-gulong kami sa sahig at pinilit niyang sirain ang bestida ko. Sumisigaw ako sa sobrang takot at napansin ko na pinagtutulungan siya ni Mang Bernie at Aling Inday. Subalit mas malakas pa rin siya dahil nasiko at naitulak niya sa kabilang bahagi ang mag-asawa. Bumuelta siya sa akin at inangilan ako ng malakas. Ramdam ko ang galit sa kanyang boses. Kahit nangangatal ang aking labi sa takot, ay nagawa ko pa itong tanungin kung ano ba ang nagawa ko sa kanya. Bakit gusto niya akong patayin? Pinanlisikan niya ako ng mga mata. Lalong tumapang at namula ang kanyang paningin. Nang gigigil pa siya, napadila-dilang nakatingin sa akin na animoy isang halimaw na hayok sa laman. Tapos sumagot, "Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin? Hindi ba tinanggihan mo ang pag-ibig ko para sa iyo? Simula pa lang noong high school, ay hindi ko na mapapatawad ang ginawa mong panghihiya sa akin sa harapan ng ating mga kaklase. Kaya ngayon ay sisingilin na kita sa kasalanan mo." Binulyawan niya ako at naamoy ko uli ang masangsang na amoy na kanyang bibig. Sumagi sa isip ko ang nangyari noon. Hindi ko naman sinasadya na masaktan ko ang damdamin niya. Aaminin ko na totoong nagtapat siya sa akin ng kanyang pag-ibig. Sa mismong victory ball ng aming paaralan, kaharap ng aming napakaraming kaklase na sumasayaw sa entablado. Pinipilit niya akong pumayag na maging nobyo ko siya at bigyan siya ng pag-asa na pumasok sa aking buhay. Ngunit napakabata ko pa noon, saka wala akong nararamdamang espesyal na pagtingin sa kanya. Na-misinterpret niya lang siguro ang ipinapakita kong kabaitan. Inisip niya siguro na may gusto na ako sa kanya. Pero ang totoo ay sinusuklian ko lang ang pagiging mabuting kaibigan niya sa akin at wala nang hihigit o lalagpas pa doon. Ilang beses akong humingi ng kapatawaran sa kanya pagkatapos ng aming graduation. Subalit hindi niya tinatanggap hanggang sa hindi ko na nga siya makita pang muli. Noong nagsimula akong mag-aral ng kolehiyo, ay bumibisita lang ako sa probinsya tuwing summer vacation. Tumatangis na ako noon at paulit-ulit na humihingi na naman ng kapatawaran sa kanya. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Umiiling-iling lang siya. Gusto niya akong sakmalin at durugin. Nang biglang pumasok sa loob ng bahay ang ilang mga kapitbahay, binatamaan agad siya ng sibat sa binti. Gayon din sa tigkabilang balikat. Sinakal at binigti naman siya ni Mang Bernie gamit ang buntot pagi. Samantalang tinulungan naman ako ni Aling Inday na makatayo at mailayo kay Ferdy na pinagtutulungan na ng 3 kalalakihan. Nang biglang dumating ang mga barangay tanod, pinatigil nila ang ginagawa ng mga kalalakihang kapitbahay ni Mang Bernie at itinatanong kung ano ang nangyayaring kaguluhan. Hanggang sa tumambad sa harapan namin ang dugoang si Ferdy na nakahiga sa sahig. At tila ba naghihingalo sa kanyang nararamdaman. Nabanggit ni Mang Bernie sa mga tanod na bigla na lang itong pumasok sa kanyang bahay kung saan nasira ang bubong pati na ang bintana. Sumabat pa nga si Mang Esteban na pinsan ni Mang Bernie na kapitbahay lang din nila. Na may atraso din pala si Ferdy sa kanya dahil nahuli niyang binubusuhan ang anak nitong si Carrie na naliligo sa ilog at madalas niyang sinusundan
sa tuwing sumasapit na ang gabi. Nabanggit pa ng ilang kalalakihan na nag-aanyong aswang si Ferdy at pumapatay ng ilang kadalagahan sa mga karatig na bayan. Subalit sumalungat ang mga barangay tanod at nabanggit na walang matibay na ebidensya ang mga tao. Nararapat lamang daw na dalhin muna si Ferdy sa barangay hall at doon na mismo dumiretso ang mga tao na nagrereklamo upang mapag-usapan sa maayos na paraan ang problema at makapagsampa na rin ng formal na reklamo kaysa gumamit agad ng matinding dahas. Wala nang ang nagawa ang mga kalalakihan na bumugbog kay Ferdy. Ayaw din nila na mabaliktad at sila pa ang makasuhan ng physical injury. Pinagtulungan nilang ibangon si Ferdy. Mukha namang nakakalakad pa siya kahit pa ika-ika ng kumilos. Isinakay sa sasakyan ng mga tanod at sumunod naman ang mga kapitbahay. Hindi na muna namin pinag-aksayahan ng panahon ang nasirang bubong at bintana ni Mang Bernie. Sumakay na kami agad sa kotse ko. Nagtungo kami sa barangay hall upang malaman namin kung paano magtatapos ang lahat ng kaguluhang iyon. Malapit lang naman ang barangay hall at nakarating kami agad doon makalipas lang ng ilang minuto. Pagkapasok namin sa barangay hall ay nanlaki ang mga mata namin nang biglang magbagong anyo si Ferdy. Nakawala siya sa mga bisig ng mga tanod at naging ganap na aso. Tumakbo siya pero kamuntik pa siyang mahuli ng ilang kalalakihan. Subalit bigla siyang nag-anyong ibon pagkalabas ng pintuan at lumipad siya ng pagkataas-taas sa ere at wala nang iba pang nakahuli sa kanya. Padabog na nainis si Mang Bernie dahil nakalimutan niyang dalhin ang kanyang rifle para matuluyang patayin si Ferdy. Parang nawalan din ng saysay ang lahat dahil hindi nahuli si Ferdy at hindi na rin namin siya nakita pa pagkatapos ng gabing iyon. Palaisipan sa mga residente kung saan siya nagpunta dahil wala naman siyang pamilya at patay na rin ang kanyang mga kamag-anak. Marahil ay nagtatago siya sa ligtas na lugar na walang nakakakilala sa kanya. Bumalik na ako sa Maynila at pilit akong nag-focus sa aking trabaho. Kahit nasa puso ko pa rin ang takot at pangamba na baka dumating ang panahon sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay muli akong salakayin ni Ferdy. Sana naman ay hindi na at mag-move on na siya sa kanyang naging kabiguan sa akin. Tsaka masyado na iyong matagal para magimkim pa siya ng galit. Tuwing may pagkakataon akong magbakasyon, ay bumibisita pa rin ako sa probinsya upang bisitahin ang pamilya nila Mang Bernie. Gayon din ang maliit na lupain at bahay na malapit sa isang beach. Sa probinsya naging makulay ang aking kabataan. Kaya walang dahilan para hindi ako bumalik sa aking pinanggalingan. Nagdudobli ingat na lang din ako para hindi na mabalikan ng aswang na si Ferdy. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Carl sa pagtanggap nitong aking munting karanasan sa aswang. Naway inyong magustuhan. Lubos na gumagalang, Rosie ng Batangas. Magandang araw, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Cora. Ako po ay 37 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari dito lang din sa aming tahanan noong taong 2003. Magmula noong magkaisip ako ay dito na sa bayan sa Santa Catalina kami nakatira. Malapit ang aming bahay sa paanan ng bundok. Ikatlo ako sa 4 na magkakapatid. Ako lang din ang nag-iisang babae. Kasama ko po ang aking kuya Eman nang mangyari ang isang kababalaghang hindi ko inaasahang mararanasan namin sa presensya ng isang aswang na mga lok. Bale, kamamatay lang po noon ng aking lolo Tasyo.
Dito sa amin, malayo po ang punerarya kaya kapag may patay, hindi na po patagalan ng pagkikipaglamay. Natatakot po kasi kami na baka mangamoy ang aming mga kaanak na yumauna. Yung bahay namin ay sementado kahit nasa paanan kami ng bundok. May malawak na silong kung saan ito ang nagsisilbing tambakan ng aming mga lumang gamit. Maganda ang pagkakadisenyo na mas nagmumukha itong bahay bakasyunan kaysa sa tahanan talaga. Ito ay dahil sa dalawa pa naming kuya ang nasa Dumaguete at nagsipagtrabaho. Buwanan sila magpadala ng pera kaya kahit papaano nakapagpundar kami ng mga alagang hayop kagaya ng baboy, manok at kalabaw na ginagamit ni Tatang sa pagsasaka. Si Lolo Tasyo naman ay kinuha ni na Tatang dahil wala na daw mag-aalaga sa kanya sa bahay nila. Nakabukod na kasi si na Tatang, kaya naisip namin narito din naman kami mga apo na mag-aasikaso sa kanya. Alam po naming may karamdamang si Lolo, ngunit biglaan po ang pagkamatay niya. Lingid sa kaalaman ng marami, biktima po si Lolo ng kulam. Nagsimula lang po ito sa agawan ng hangganan ng boundary ng lupain, Sir Carr. Inangkin ng karatig may-ari ang mga pananim na niyog ni Lolo Tasyo na parte na daw ng kanyang lupain kasi lumagpas na daw ito sa lugar kung saan ito nararapat na nakatanim. Inilaban ni Lolo ang kanyang karapatan sa barangay. Naging maayos naman ang pag-uusap sa tulong na din ng kanilang mga hawak na ebidensya. Walang naging pag-angal sa magkabilang panig kaya napanatag sina Tatang at Inang kahit papano. Natahimik din sa wakas ang tungkol sa issue kaya saglit kaming naging mapayapa sa bahay. Makalipas lang ang ilang araw, nagulantang kaming lahat nang maabutan si Lolo Tasyo na dumadaing. Masakit daw ang kanyang dibdib kaya naisip namin baka may problema lang sa kanyang baga. Isinugod siya ni na Tatang sa ospital at pinasuri. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor at sinabing wala naman silang makitang mali sa kalagayan ni Lolo. Maayos naman ito at walang sakit. Nagkatinginan sina Tatang at Inang noong mga oras na yon. Parehong nagtataka. Wala daw sakit si Lolo pero kung makadaing ito ay halos hindi na raw makahinga sa labis na sakit. Gayon na lang ang pag-aalala namin. Hindi rin kinonfine ni Doc ang aming abuelo dahil nga wala naman daw itong nakitang senyales ng pagkakasakit. Inuwi namin si Lolo at hinayaang magpahinga sa bahay. Medyo humupa ang kanyang pakiramdam pero alam kong hindi magtatagal ang ganong sitwasyon dahil kahit noong pauwi pa lang ay sinasabi niyang hindi raw talaga maganda ang pakiramdam niya. Hindi ko akalaing sa mga susunod na gabi ay hindi na kami magkakaroon ng matinong tulog. Tuwing oras ng paghiga sa papag, umaatake ang sakit ni Lolo. Umuungol siya at umaatungal sa sakit. Panay pa ang pukpok niya sa kanyang dibdib na parabang hindi siya makahinga. Labis-labis ang aming pag-aalala sa kanya kaya hindi ako nakatanggi ng utusan ako ni Tatang na magpunta sa baryo para sunduin si Kafredo, isang albularyo. Natatakot ako maglakad dahil madilim pa sa kalsada namin noon. Hindi pa naaasikaso ang mga streetlight at hindi pa sementado ang daan. Gayunpaman, mabilis akong tumakbo kaya hindi na ako matatagalan sa pagsundo sa albularyo. Naiiyak ako ng mga oras na iyon dahil sa labis na kaba. Mabuti na lang na sa bahay na niya ang albularyo nang makarating ako doon. Hindi na ako nagaksaya ng panahon at ipinaalam kaagad sa kanya ang sadya ko. At pagbalik ko sa bahay, magkasama na kami ni Kafredo. Dala niya ang bag niyang kulay asul kung saan naroroon ang kanyang mga parapernalya sa pagtatawas. Pareho kaming pawisan at nagkatinginan nang marinig sa labas pa lamang ng bahay ang nangihinang daing ni Lolo. Isinagawa kaagad ang pagtatawas. Pilit man kaming palabasin ni Inang sa kwartong inuukupan ni Lolo, pero nakahanap pa din ako ng paraan para makasilip sa pamamagitan ng pag-akyat sa marko ng dingding. Nakita ko ng pahiran ng kung anong langis sa kanyang noo si Lolo, saka hinipan ni Mang Fredo ang kanyang ulo
kasabay ng pag-usal ng mga banyagang ritual na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Tinanggal pa nila ang damit ni Lolo at labis kong ikinasinghap nang makitang butas na ang kanyang dibdib. Nagnanana at may naglalabasang mga bubuyog. Muntikan na akong mahulog nang masaksihan ang nakakahindik na pangyayari sa kanyang dibdib. Kaya mangiyak-ngiyak na bumaba ako para magtungo sa kusina. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Namataan ko ang bunso naming kapatid na parang walang reaksyon sa nangyayari kay Lolo. Nagbabasa lang siya ng magazine at hindi ba hinahayaang maapektuhan ng mga daing na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay namin. Siguro ganito na ang mga batang masyadong malapit sa kanilang abuelo. Si Donnie, ang bunso naming kapatid, ay masyadong malapit kay Lolo. Naiintindihan ko na marahil ginagawa niya lang ang bagay na iyon para wag siyang masyadong malungkot sa nangyayari kay Lolo. Nang marinig namin na nag-iiyakan na sina Tatang at Inang sa loob ng silid, napayuko ako. Wala pa man kaming nababalitaan alam ko lang may nangyaring hindi maganda. Baka hindi natiis ni Lolo ang sakit at mas pinili na lang na sumakabilang buhay. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ako ni Inang. Sabi niya, kailangan ko daw ipaalam kina Kuya Eman ang nangyari. Tumalima ako kasama si Donnie na kahit pilitin mang magpakatatag ay natibag pa din ng pagbabalat kayo niya. Tuluyan pa din siyang napaiyak. Ilang kilometro din ang layo ng baryo mula sa aming tahanan. Pero merong tindahan doon kung saan pwede kaming makitawag through landline. Sa isang agrivet nagtatrabaho sina Kuya, kaya mabilis namin silang makokontak, lalo na at kabisado naman namin ang kanilang numero. Nataranta sina Kuya Eman at Kuya Romel nang malaman nila ang nangyari kay Lolo. Agaran silang nagpaalam sa kanilang amo dahil magkasama lang din naman sila sa trabaho. Panatag kaming umuwi ni Donnie at ipinaalam kina Tatang na nakausap na namin ang aming dalawang kuya at ang sabi ay uuwi sila agad. Pumasok kaming dalawa sa kwarto. Nakita ko si Lolo Sir Carl. Pinalibutan ng albularyo si Cafredo ng mga pangontra, di umano sa mga aswang. Bilin pa niya, wag daw naming iiwan ang bangkay ng nag-iisa. Nagpaalam si Tatang na aalis para maipaalam sa ibang mga kaanak ang pagpanaw ni Lolo. Ako naman ay nagsimula na sa mga gawain. Totoong gusto kong magpahinga, pero dahil sa gabi nangyari ang paglisan ng aking abuelo, mukhang wala akong karapatang matulog. Kailangan kong tumao sa kusina para may maihanda ako, lalo na't maya-maya lang ay alam kong magsisidatingan ang iba pa naming mga kaanak mula sa kabilang bayan. Iniwan ko sina Inang at Donnie sa kwarto kung nasaan si Lolo. Pare-pareho kaming nagluluksa pero tingin ko mas sobra ang kalungkutan ni Donnie. Hindi man lang siya nagsasalita, basta patak lang ng patak ang kanyang luha. Bandang 11:00 ng gabi dumating sina Kuya. Kagaya kanina, bumaha na naman ng luha dahil sa biglaang pagkamatay ng aming lolo. Nag-usap at nagkwentuhan kaming mag-anak hanggang sa dumating si Tatang kasama sina Auntie Laura na nakababatang kapatid ni Tatang. Salitan kami sa pagtulog, Sir Carl. Hindi kasi nilulubayan ni Inang sa pagpapaalala ang mga kasamahan namin sa bahay na huwag tutulugan o iiwanan ang patay. Pero si Donnie na nananahimik sa tabi ay kanina pa pala may napapansin. Ikinuwento niya lang sa akin ang tungkol doon nang mahiga kaming dalawa sa kabilang kwarto bago kami matulog. Sabi niya, noong magpunta daw ako sa kusina para magsalang ng tubig sa takore, may nahagip siyang ulo ng isang taong dumudungaw-dungaw sa bintana. Hindi niya naman matiyak kung sino dahil bigla siyang natakot at hindi nakapagsalita. Tapos naging weirdo daw bigla si Inang. Yung bigla na lang hahalakhak
tapos basta na lang siyang sinampal sabay tanong kung ano daw ang nangyayari sa kanya. Na kung tutuusin, dapat siya ang nagtatanong niyon kay nanay. Tinanong ko siya kung sino sa tingin niya ang sumilip sa bintana, kami lang naman ang naiwan at wala pang dumarating kanina. Sabi niya, si Aling Bani daw ang naaaninag niya. Naglalaway at mukhang takam na takam. Bigla akong kinilabutan. Si Aling Bani kasi ang kaaway ni Lolo sa agawan na hangganan ng kanilang mga lupain. Kung siya ang nakita ni Donnie, baka naniniguro ang matanda na patay na talaga ang aming abuelo. Naisip ko, bakit nila nasabing kinulam si Lolo? Gayong ang pagkakaalam ko, pinag-uusapang aswang si Aling Bani sa ibang bayan. Napabalita na dati na may binugbog siya gamit ang kanyang kakaibang lakas para pagurin ang kanyang biktima. Dahil sa aking nalaman, hindi ako nakatulog kahit saglit lang. Palagi akong napapalingon kahit saan. Tingin ko, nakikita ko na din yung babaeng sinasabi sa akin ni Donnie. Pagsapit ng umaga, matamlay akong bumangon. Mabigat ang ulo ko pero kailangan kong kumilos. Naghahanap na ang mga tao ng makakatulong para maisagawa ang huling himlayan ni Lolo. Umalis sina Tatang at Donnie kinatanghalian para maghanap ng gagawa sa kabaong. Sina Inang naman at Auntie Laura ay nagtungo sa bayan para bumili ng karagdagang kagamitan at pagkain para sa padasal. Noong araw, malayo kami sa punerarya kaya walang malalapitan na ready-made na kabaong. Si Kuya Romel naman ang nagpunta sa munisipyo para asikasuhin ang iilang papeles dahil bilang isang senior citizen, may kaunti kaming halagang matatanggap na abuloy para sa kanyang pagpapalibing. Bali ako lang at si Kuya Eman ang naiwan sa bahay. Ako ang naatasang magsindi ng kandila na hindi raw pwede mamatay kaya kailangan nakaabang ako. Si Kuya naman, nag-aasikaso sa labas. Bawal daw kaming magwalis, maligo at kung ano-ano pa. Wala namang problema sa akin iyon. Nakagawian na naming sumunod sa mga pamahiin dahil iyon talaga ang nararapat. Bandang 3:00 ng hapon nang medyo mapagod ako sa kakaupo sa harapan ni Lolo. May mga bata namang naglalaro sa may salas kaya naisip kong maupo na muna doon at utusan ng maliit kong pinsan na silip-silipin ang yumao. Iilang minuto lang akong naupo nang makarinig ako ng mga kaluskos sa silong. Tila ba mga kinukutkot na kuko. Sumama bigla ang pakiramdam ko. Nabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinikilabutan pero alam kong nangyayari lang ito kapag may presensya akong nararamdaman na mula sa isang nilalang na sigurado akong hindi tao. Pagkatapos na makaluskos, may kumalabog sa kwarto ni Lolo. Naalarma ako at nagmadali sa pagtayo sabay dungaw sa silid. Bahagyang nagulo ang nakapatong na kumot sa katawan ng aming Lolo. Kinabahan ako. Kung talagang nakikita ni Donnie ang bulto ni Aling Bani kanina, ibig sabihin, naghahanap lang siya ng pagkakataon para marahil nakawin ng aming yumaong Lolo. Nangangalit ang mga bagang na inutusan ko ang 10 taong gulang na pinsang kong si Pipay. Sabi ko sa kanya na kumuha ng asin sa kusina. Bumalik kaagad ang bata na dala ang lalagyan kasunod ni Kuya Eman. Siya man ay narinig din ang kalabog. Ang mas nagpatindig palalo sa aking balahibo ay nang sabihin niyang nanggaling din siya sa silong para tingnan kung ano ba ang pinagmumulan ng mga kaluskos. Ikukwento ko na sana kay Kuya ang sinabi ni Donnie nang biglang dumating sina Tatang, dala ang kabaong. Nakalimutan ko bigla ang kinatatakutan ko at hinayaan silang asikasuin ng Lolo para maihiga na sa huling himlayan nito. Napanganga ang mga kapitbahay na nagsitulong ng pagtulungan nilang buhati ng bangkay. Napakagaan daw nito. Nagkatinginan kami bigla ni Donnie pero wala kaming isinatinig.
Muling sumapit ang umaga sa awa ng Diyos, hindi na nanggambala pa ang aswang kagabi. Siguro, nawalan siya ng pag-asa na magkaroon ng pagkakataong mahablot ang aming lolo. Nakatakda na siyang ilibing, kaya naman naghanda na din kami. Nagsimula ang padasal bandang 6:00 ng umaga. Kailangan 8:00 nakalibing na si lolo. Medyo lagpas na kasi siya sa 24 oras at nababahala ng mga kaanak namin na baka wala ng sino man ang makikipaglibing oras ng mga amoy na ito. Nang simulan na namin ang huling prosesyon, naramdaman kong balisa si Donnie. Panay ang hawak niya sa akin, sabay titig sa kabaong ni lolo na pasan ni na kuya at ni na tatang. Pansin ko din na kanina pa nagrereklamo ang kalalakihan na sobrang bigat daw ng kabaong, gayong kagabi ay sobrang gaan daw nito. Gayon pa man, mas nabahala ako sa ikinikilos ng aking kapatid. Nagtaka ako kaya palihim ko siyang tinanong kung anong problema. Sinabi niya sa akin na may marungis na babae raw ang nakapatong sa ibabaw ng kabaong. Tawa ng tawa habang hawak ang sariwang atay ni lolo na mukhang nilalantakan daw ito. Si Aling Bami. Hindi ako nakapagsalita dahil sa kanyang sinabi. Naging blanko ako at walang maikomento. Pakiramdam ko totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Kagabi din kasi ay narinig namin ni kuya ang mga kaluskos. Hinarap ko si Donnie at tinanong kung sigurado ba siya sa nakita niya. Tumango ang aking kapatid. Naniwala ako sa kanya, Sir Carl. Si Donnie kasi iyong tipo ng taong hindi marunong magsinungaling. Sa katunayan, mas napipingot siya dati ni kuya kapag nangungupit sila sa bulsa ng pantalon ni tatang. Si Donnie kasi ang taga-sumbong. Nang ilapag na mga kasamahan namin ang kabaong para bindisyonan ng pare, saglit na binuksan ang takip nitong kahoy para makita sa huling pagkakataon ang aming namayapang lolo. Biglang pumalahaw ng iyak si Donnie. Lahat kami nagtaka sa kanyang inasal. Naiintindihan ko kung iiyak siya dahil hindi na niya makikita pa si lolo. Pero kakaiba ang atungal niya. Tila ba nasindak at nahindik na walang ibang mapagpipilian kundi iiyak na lamang ang nararamdamang takot. Pinakalma siya ni Inang. Makailang beses pang tumigil si Father sa pagsasalita dahil sa tuwing magsasalita na siya ay biglang iiyak si Donnie na nakakaagaw naman talaga ng pansin sa mga nakikipaglibing. Matapos iyon, hindi kami umalis kaagad na dalawa. Hinintay muna namin na maunang magsiuwian ng lahat maliban sa amin. Kinompronta ko siya at kinausap. Sinabi ko kay Donnie na hindi maganda ang asal na ipinakita niya kanina. Bigla na naman siyang humagulgol at sinabi sa akin na hindi niya daw sinasadyang umiyak. Hindi niya lang matanggap na naglibing daw kami ng isang huwad na Lolo Tasyo. Nagtatakang tinignan ko lang siya kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Aniya, hindi raw tao ang nilibing namin, kundi isang putol na katawan ng saging. Naramdaman ko na naman ang kilabot na gumapang mula sa aking paa, paakyat sa aking ulo. Dinitalye ni Donnie sa akin ang itsura ng aswang na hindi niya maintindihan kung bakit nagpapakita sa kanya kahit umagang-umaga. Muli na namang pumatak ang kanyang mga luha kaya wala akong ibang nagawa kundi aluin ang aking kapatid. Nagulat na lang kami nang biglang lumapit si Kuya Eman sa amin. Aniya, kagabi daw ay may nararamdaman na siyang kakaiba. Baka doon nagkaroon ng pagkakataon ang aswang na palitan si Lolo. Natatakot naman kami na ipaalam sa aming mga magulang ang nangyari dahil paniguradong pagagalitan kami. Baka nga saktan pa kami ni Tatang na batid naming labis-labis ang pagluluksa sa pagkawala ng kanyang ama.
Para masolusyonan ang aming problema, nag-iwan kami ng asin at bulak na may langis sa kama kung saan pumanaw si Lolo. Sabi kasi ng mga nakatatanda, lilipas pa ang 3 araw, saka malalaman ng yumao na siya ay patay na pala. Sabi din ng mga albularyo, babalik daw ang aswang na unang nakaamoy sa patay dahil naiwan pa sa kama ang kanyang amoy na mabango sa kanilang panglanghap. Kaya naman nanatili kaming tahimik hanggang sa sumapit nga ang takdang araw. Umaga iyon at nagkataong nagkakape kami nang may kumatok sa harapan ng aming bahay. Nagulat ako sa taong hindi ko inaasahang mabubungaran ko sa labas. Si Aling Bunny. Nangangalumata ang kanyang mga mata nang magmakaawa sa aming sabay hingi ng tawad. Siya daw ang nagbigay ng karamdaman kay Lolo Tasyo. Nang marinig ito ni Tatang ay halos magkandaiyak kami sa pag-awat sa kanya nang tinangka niyang tagain si Aling Bunny. Mabuti na lang nakatakbo pa ang ginang kasabay ang ginawang pananakot ni Kafredo dahil ayon sa kanya, may iniwan siyang ritual para manatiling magpaikot-ikot lang sa aming bahay si Aling Bunny nang tangkain niya kaming aswangin. Sa pag-asang makakaganti siya sa lahat ng kaanak ni Lolo Tasyo. Huli na nang malaman naming si Aling Bunny pala ay dating mangkukulam. Nakalaunan ay naging aswang na rin. Ngunit dahil may proteksyon kami mula kay Kafredo, hindi niya kami nagawang saktan. Sa halip, siya pa ang nagkasakit at kusa na lang nawala sa aming bayan. At hindi na kailanman nagpakita pa. May mga kamag-anak pa naman siya sa lugar namin, pero tahimik naman sila at hindi nakikigulo sa problema ni Aling Bunny sa lupa. Hindi rin namin sila magawang idamay sa ginawa ng matanda. Mula nga noon ay hindi na kami kailanman ginambala pa ni Aling Bunny at hindi na rin naman siya nagpakita sa lugar namin. Sana lang, saan man siya naroon ngayon, makonsensya siya sa ginawa niya kay Lolo. Hindi makatao ang ginawa niya sa aking abuelo, lalo na't ni minsan ay hindi siya pinagmalupitan nito at wala rin itong inagaw sa kanya na lupain. Hanggang dito na lamang po Sir Carl ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Cora. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.